Yan po. Ang topic po natin ay tungkol po sa prayer. At ang key verse po natin ay matatagpuan po sa Luke 11 verse 1. Ay, sorry. Di ko po yata ayan. Tingnan po natin. And sabi po dyan, once Jesus was in a certain place praying, as he finished, one of his disciples came to him and said, Lord, teach us to pray just as John taught his disciples. Yan po. For sure naman po, lahat naman po tayo nagpe-pray. Simula po nung tinanggap po natin si Lord, naging buhay na po natin ito at naging part na po ng ating buhay. At patuloy po natin ginagawa at ayun po, patuloy po natin tong ginagawa as we grow sa relationship natin sa Lord. Mahalaga to sa ating buhay dahil ayun nga, without prayer, nagiging yung spiritual po natin nagiging dry. Without prayer, mabilis po tayong matakot, puro mga worries and anxieties. Pero ayun nga po, kapag nagpipray nga tayo, na-overcome natin yung mga battles, yung mga worries and anxieties. At ayun po, dahil kapag nagpipray din tayo, nabibigay din natin sa Lord lahat po lang mga kabigatan na nararamdaman natin. And ayun po, alam ko po na bawat po isa dito ay familiar po sa prayer, pero hayaan niyo po, nabigyan ko lang po kayo ng tatlo pong definition po tungkol po sa prayer. Ang una po, communication with God. Ayun po, alam naman po natin na kapag sinabing prayer, ito po yung communication natin sa Diyos, na kapag sinabi natin prayer, si Lord agad yung maiisip natin at tayo ay makikipag-usap sa Kanya. Yung prayer, ito po yung paglalapit natin sa Diyos na may pagpapakumbaba. Dito rin natin in-express yung sarili natin kapag tayo nakakaramdam ng kabigatan. Di ba po, sinasabi natin sa Lord kapag tayo ay nagpe-praise or nagbibigay ng pasasalamat sa Diyos or kapag may request tayo. Ang sunod po, prayer is communion with our Creator. Ang ibig sabihin po ng communion, the sharing or exchanging of intimate thoughts and feelings, especially when the exchange is on mental or a spiritual level. As believers po, meron nga po tayong dalawang bagay na ginagampanan po sa buhay natin na patungo po sa kabanalan at sa paglago natin sa Panginoon. Ayun po yung pananalangin at yung pagbabasa natin ng Bible. Nagkakaroon po tayo ng communion sa Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. At ang Diyos naman po sa atin sa pamamagitan po ng mga salita niya. Ang sunod po, prayer is central to the Christian life. Kinumend po tayo ng Bible to pray to pray continually as we seek God and grow in intimacy with Him. Yan po. I believe po lahat naman po tayo nagpe-pray. Amen po. And amen. Pero ang tanong po, tayo po ba ay lumalago sa Panginoon? Nasa atin na po yung kasagutan. Kaya yung team po natin ngayon ay tukol sa how to grow and paglago sa panalangin or how to grow in prayer. Meron po tayong tatlong points patungo po sa paglago natin sa panalangin. Ang una po ay yung pray for desire. Yan. Siyempre po, kailangan po natin ng pray. Kailangan po natin ng action para po kailangan po natin ng action para po magkaroon po tayo ng desire. At ang ibig sabihin nga po ng ang iba pong definition ng desire at yung longing at thirst. At meron po tayong tatlong uri ng desire. Ayun po yung desire of man, worldly desire, and godly desire. Di ba po yung mga tao po, naglulong po sila na yung tao po gusto po nila maging successful. Mga tao po gusto po nilang yumaman. Pero tayo po mga believers, ang ginugol po natin na tayo po ay lumago sa ating spiritual life. Tayo po, mga believers po, ang goal po natin
ayun po yung mag-grow po tayo sa relasyon natin sa Diyos at sa pananalangin. Ayun po. Ayun nga, yung sa ano po, ayun nga po, yung sa pray, ayun po, meron po tayong 4 na points kung paano po ba lalago yung desire natin. Ang una po ay pray for desire. So, ano nga po, kailangan na po natin ng action dahil hindi naman po tayo magkakaroon ng desire po o ng longing at thirsting para sa Lord kung hindi po tayo lalapit sa kanya. At sabi nga, meaningless daw yung prayer meaningless daw yung prayer kung hindi naman tayo naglolong sa Lord. Yo po, ayun po. Kaya I pray po na sa paglapit natin sa Lord, mag-ask pa tayo ng more pa para sa Lord. Sabi nga po sa Ezekiel, ayan po, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you a heart of stone and give you a heart of flesh. Ipag-pray po natin sa Lord na bigyan po tayo ng Lord ng new spirit kung saan yung spirit let us pray po na bigyan po tayo ng Lord ng spirit na maglulong po sa kanya. Pero ayun nga po tayo pong mga believers po sa paglakad natin sa Lord, hindi po talaga maiiwasan na dumating po tayo sa pagkakataon. Dumadating po tayo sa pagkakataon na tinatamad tayong manalangin at nawawalan tayo ng longing para sa Lord. Kaya ayun po, dumadating nga po sa pagkakataon na nawawalan tayo ng longing para sa Lord. Kaya I pray po na mag-seek po tayo, na isik po natin sa Lord at at I pray po na mas maging uhaw pa po tayo sa Lord. At pwede po nating panghawakan po yung verse na to as we seek the Lord po. Is sa Deuteronomy 4 verse 29. And sabi po dyan, you will seek the Lord your God and find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul. Sabi po sa Chronicles 16:11-12, seek the Lord and His strength, seek Him His face evermore. Remember His marvelous works which He has done. And may nabasa po ako, sabi daw po, yung prayer daw po, prayer is desire. It is a long desire. Sabi po sa sa Psalm 42 po, di ba? As the deer longs for water, so our soul long after Him. So ibig sabihin po na dapat nga po sa pag-pray natin, dapat andun po lagi yung thirsting at yung longing natin para sa Panginoon. At ayun po. And dapat din po sa paglapit natin sa Panginoon, dapat sa paglapit natin sa Panginoon, dapat nawa po magkaroon po tayo, dapat po sa paglapit natin sa Panginoon, yung puso natin dapat yung desire po ng ating mga puso ay malinis po, dapat ito ay holy. Ano po ang yung ibig ko po sabihin? Basahin po natin yung Luke 18:11-12. Magsabayan po sa pagbasa. Ayun po, 'di ba? Kung tatanungin po, sino po bang sa dalawang po nagpray ang na-please to Lord?
'Di ba po, kaninong prayer po ka sa dalawang yan, yung pinakinggan ng Lord. Alam naman po at sino po ba sa dalawang yan yung nag-pour out talaga ng puso niya para sa Panginoon. 'Di ba po yung tax collector. At ayun po, at sa prayer po ng tax collector lang po nalugod ang Panginoon. So ibig sabihin po, ayan po, pwede naman po tayong pwede po ang pinaka nilulong sa atin ng Lord excuse po. Ayun po, sabi sa panalangin, hindi natin kailangan na magmalaki o magyabang tulad ng ginawa tulad po ng prayer ng Pharisee. Dahil alam naman po natin na hindi dito nape-please si Lord. Ayan po, hindi po sa mga meron na bagay tayo, hindi po sa mga bagay na meron tayo, hindi po sa mga talento natin or sa mga or sa mga achievement natin, yung pinaka ninanais ni Lord. Hindi po yung mga paglilingkod hindi po yung mga yung mga paglilingkod natin, yung talaga mismo na nilolong ni Lord para sa atin. Dahil bukod pa doon, ang pinakagusto ni Lord para sa atin ay yung puso natin mismo. Basahin po natin yung Isaiah 6. Magsabayan po. Ayun nga po, 'di ba? Dapat po, mas ibigin pa po natin ang Panginoon kesa sa mga bagay po na ginagawa natin. Mas ibigin pa po natin yung Lord kesa po sa mga sa mga ministry. I-check po natin yung mga puso natin, baka yung attention natin, yung mga puso natin, masyado na pong nakatuon sa mga bagay na ginagawa natin, sa mga ministry or sa mga natin o sa mga iba pang mga bagay na sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya I pray po na sa lahat ng mga ginagawa natin, mas ibigay po natin yung puso natin sa Panginoon at lagi po nating tatandaan nawa po na sa mga pagkakataon na nanalangin tayo, yung puso natin mismo yung gustong marinig ng Panginoon. Pangalawa po, abide in the Word of God. Ayan po. Ito po kasi yung spiritual food natin at sa pag-intake po natin ng Word of God, dito po nade-develop yung desire po natin. Ayan po. Gaya po ni Job, sabi po sa may Job 23 verse 12, we must treasure the scriptures, the words of His mouth, more than our daily bread. Ayan po. Ayun nga po, di ba sa story po ni Job, alam po natin na si Job, nakaranas po siya ng matinding suffering. Di ba po lahat po ng meron sa kanya, nawala po. At, ayun po, ulitin ko po si Job nga po, nakaranas po siya ng matinding suffering at gusto niya ibigay sa Diyos yung case niya at patunayan na siya ay namumuhay na matuwid sa harap ng Diyos. Kasi alam naman po at makikita din po natin sa buhay din po ni Job yung desire niya para sa Word of God. At ayun nga po at kung mas mahalaga nga po yung pagkain, 'di ba po, mas mahalaga po yung salita ng Diyos. Kasi po sabi po sa Bible, hindi lang po nabubuhay ang tao po sa mga tinapay, kundi sa bawat salita pong nagbumula po sa Diyos po. I pray po na the more nagkakaroon tayo ng hunger and thirst sa Word of God. At I pray po na mas lalong maging masunurin po tayo, na mas lalong sinusunod po natin yung Word of God. Ayun po, sabi din po sa John 8:31. Sabi po, magsabayan po tayo.
A word. Ayan, ang sabi, ayan, okay po. Ayan, sabi po dyan, abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Sabi po dyan, abide. Kapag sinabi po bang, kapag sinabi po bang abide in the word of God, ayun po ba yung, yung babasahin, yung basta nakapagbasa lang ba tayo? Hindi po. Ibig sabihin, dapat po yung malaga din po yung word of God, ito po ay, ipinamumuhay natin, yung word of God, ito po ay, ayun po, pinamumuhay natin at ina-apply po natin ito sa ating mga buhay. Ayan. Tingnan po natin yung sinabi ni Jesus. Ayun, wait. Ayan po. Ayun po, sunod naman po, you separate yourself from, from the world. Ayun po, para po sa ating, mga nag-grow, ang ating desire po dapat, we must separate ourselves from the Lord. Sabi nga po sa Romans 12:12, madalas po natin siyang naririnig, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi din po sa Matthew po, then Jesus said to His disciples, if anyone desires to be my disciple, let him deny himself, disregard, lose sight of, and forget himself and his own interest, and take up his cross and follow me. Ayan po. Cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living, and if need be, in dying. Pero kung kung iisipin nga po, di ba, mahirap mahirap po siyang gawin, lalo na po sa mga tao pong may mga namumuhay sa kasalanan, o sa may mga tao po na may tinatagong kasalanan sa mga buhay nila at may mga hindi sinusuko sa Lord. Pero po alam nga po natin na sa mga pagkakataon na i-deny po natin yung self natin, yung sarili po mismo, yung dinay natin, yung dati pong tayo, yung yung pagiging selfishness po natin, lahat po ng mga weaknesses and mistake natin, yung dinideny natin. And sabi din po sa 1 John 2, sabi din po sa 1 John 2:15, do not love the world or the things in the world, for your Lord, and result in one more intimate relationship. Asa na po? 1 John 2:15, and do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Sunod po yung ng pang-apat po, para po mag-grupa po yung longing natin at yung thirst natin para sa Panginoon ay yung fast po. Sa prayer and fasting po kasi ayun po. Prayer and fasting po kasi nare-restore po nito yung nare-restore po tayo nito mula sa Diyos, at nagre-resulta ito ng more na intimate relationship sa Panginoon. At di ba po, kung makikita nga po natin sa sa Bible po, yung mga tao po para po
para po bumalik po ulit yung yung longing nila sa Lord at para din po yung mga kasalanan nila mawala. Nagpa-fast, ayan, isa po mga bagay na ginagawa nila is yung yung fasting, yung fasting po. Isa din po sa mga way. And kaya yung fasting din po mahalaga po talaga siya dahil dito po nagdidipin yung desire yung desire natin sa pagka-fasting din. And next sinasabi din natin na ninanais din natin si Lord sa kung paano nagiging ulitin ko po, di ba po sa pagka-fasting po sinasabi natin sa Lord na na tayo po na ninanais natin si Lord na at ganun din si Lord na dinidesire niya tayo. Sunod naman po, ayan po, how to grow by learning. Meron pong tatlong points po kung paano po ba mag-grow yung learning natin ay ayan yung learning natin. Yung una po, attending church regularly. Ayan, 'di ba po nung mga panahon po bago pa lang po tayo sa church, hindi pa po tayo marunong mag-pray. Minsan po kapag inassign po tayo mag-pray, and todo po yung yung kaba. Yan, kinakabahan po tayo ng matindi nun. Pero nga po, sa pag-attend natin ng church, natututo tayo mag-pray. Nag-grow yung kaalaman natin sa prayer at mas doon pa tayo nagiging mapanalanginin. 'Di ba nga kung sa school nga natututo tayo, nag-excel tayo sa mga subject na favorite natin. So ganun din sa sa prayer na hindi nga lang na hindi lang yung kaalaman natin sa Word of God, hindi lang yung faith natin, na hindi lang yung love natin sa Panginoon yung nag-i-increase, kundi pati yung mga prayer life natin. Kaya po, at gayon din yung iba pong mga gawain sa sa church, di ba po saan po yun? Ayun, kaya ganun na lang po kaimportante yung magawain at wag nga po nating na binabastahin yung mga gawain sa church po kasi malaking tulong po ito sa atin para tayo po ay mag-grow, para mag-grow pa po yung yung prayer life natin. Ayun po tulad po ng mga Sunday school, Sunday service, prayer meeting, pa ba? Glory morning prayer, di ba po mas nagiging close, nag-i-increase yung closeness natin sa Panginoon at nalalaman natin yung mga bagay na dapat pang ipag-pray. Ayan, tapos ayun po, ayun po, 'di ba sa church din po kung saan tinuturo yung tinuturo yung sa church din po kung saan tinuturo ng yung prayer kaya the more po tayo na umaattend po sa mga church, 'di ba po lahat po tayo sabay-sabay po tayong nag-grow po sa Lord, 'di ba po? Praise God din po sa sa mga kids po, sa mga mothers, marunong na rin po silang mag-pray. And nag-grow po yung yung prayer life nila. Sunod po ay yung get to know our God. Yan, isa po ito sa mga bagay dahil nga po 'di ba kasi nga po mahirap nga po and
And ayun nga po, 'di ba nga po, mahirap nga pong magtiwala sa mga taong hindi natin kilala. Kung iisipin nga, mahirap para sa atin makapag-usap sa sa taong hindi natin sa taong hindi naman natin lubusang sa hindi naman natin kilala, 'di ba po? Parang kung minsan para ang na-acquire din po tayo. 'Di ba po? At kung kung hindi na po natin kilala ang Lord, para saan po yung para saan po yung paglapit natin sa kanya? Para saan po yung mga paglapit natin sa kanya na may pasanin kung hindi tayo sure kung may pakibas si Lord sa atin? Kaya dapat kilala natin kung sino ba yung Diyos na na tinatawagan natin. Dapat through prayer and reading ng Word of God, mas nakikilala pa natin ang Lord. Yan po, 'di ba ayun nga po, through prayer, sa pagbabasa din ng Bible, nakikilala natin si Lord at isang bagay nga din po na hindi nga po natin at kung hindi nga natin naunawaan na dakila ang Diyos, hindi natin magagawa ibigay sa kanya lahat ng mga pains natin. At kung hindi nga natin naunawaan na compassionate ang Lord, hindi natin magagawang sabihin sa kanya lahat ng mga even yung mga tiny details ng buhay natin, 'di ba? Hindi natin magagawang magkwento sa Lord o sabihin sa kanya yung mga nararamdaman natin. Kaya kaya ine-encourage ko po yung bawat isa po na patuloy po na na i-memorize natin yung mga names of God. Sabi po dito, we must also understand that knowing God is an optional part of the Christian life. 'Di ba nga po nung na nag-decide po tayo ng tumanggap sa Panginoon, nung tumanggap po tayo sa Panginoon, 'di ba po, nakilala natin ang Diyos at patuloy nating nakikilala at ayun din nag-grow nga din yung pagkilala natin sa Panginoon. Ayan po. At sunod tinawag din tayo ng Diyos upang makilala siya personally. Sabi po sa Deuteronomy 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Ayan po. Sabi din po sa Jeremiah 9:23-24, thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom. Let not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches. But let him who boasts in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. Lagi din po nating tandaan na God delights when His people truly know Him, love Him, and enjoy the blessings of His faithful love, justice, and righteousness. Sunod po ay, pangatlong points po ay repent po. Ang ikli niya lang po pala. And dapat nating na maunawaan na hindi tayo mag-grow. Dapat natin maunawaan na hindi nga tayo mag-grow kung meron tayong tinatagong kasalanan sa buhay natin. 'Di ba po? Kasi ito po yung nagiging hindrance sa paglapit natin sa Diyos. Sabi nga po sa mga awit 66 verse 18. And magsabayan po tayo. Patuloy, di sana ako dinidinig. Ayun po, di ba? Kaya
Ayun nga po, 'di ba? Dapat nga natin na maunawaan kapag may mga kasalanan tayo, 'di ba? Nagiging hindrance nga ito. Kaya dapat po magrepent po tayo, at kung may mga tao man di po tayong hindi pinapatawad, 'di ba? Sabi rin po sa Bible, hindi papakinggan din ng Diyos yung prayer natin kung meron tayong mga taong hindi pinapatawad. Kaya sabi din po sa Ezekiel 14 verse 6, pagsabayan po. This is di ba po? Sinasabi din po ng Bible sa atin na magrepent po tayo at isuko natin sa Diyos yung mga ginagawa nating kasalanan, yung mga ginagawa nating kasalanan. Sabi din po, repentance is never a work that removes our sin. Rather, it is a change of thinking to believe in Jesus. Very short lang po siya. Sunod po. Magsabayan din po tayo. Sabayan po tayo. Sunod po. Sorry po, ayan. Grow through practice. Yung prayer daw po pala, pinapractice daw po. Tignan po natin yung mga tao pong, magagaling pong kumanta, yung mga tao pong, magagaling magturo, yung mga taong, mga tumugtog, yung mga tao, mga sana talaga, di ba po? Kapag tinignan natin sila, bakit kaya ang huhusay nila, di ba po? Dahil yon sa practice. Sa kaka-practice nila, yung mga bagay na ginagawa nila, naging habit na nila. Yung mga bagay na ginagawa nila, naging consistent na sila at naging skill na rin sila sa bagay, naging skill na rin sila sa bagay na yon. Di ba po? Kaya I pray po na lagi po nating i-practice yung prayer hangga't sa maging natural na lang po siya kung paano nga po na katulad nung katulad ng paghinga natin. Tsaka dapat po yung sa pagpipray natin na hindi lang po dapat siya yung magpipray lang tayo kapag may problema. Alam niyo po yung sa yung glass full, tas basagin daw po in case of emergency. Dapat dapat hindi po ganoon. Dapat po sa bawat po pagkakataon ng ating buhay, i-practice po natin yung prayer. Tignan po natin yung buhay po ni Jesus, 'di ba nga po nung andito po siya sa lupa, makikita po natin na si Jesus, gumigising pa po siya ng madaling araw para po mag-pray pa po sa bundok, diba? Mag-pray po sa bundok. Ayun po. Araw-araw po 'yun. At makikita nga po natin yung ganung prayer life ni Jesus, 'di ba po? And ayun po. Yung prayer life po makikita po nga po natin yung prayer life po ni Jesus na araw-araw po siyang na gumigising, tas pupunta po siya ng bundok para po mag-pray. Kaya tayo po, mga kapatid sa pananampalataya, yung mga meron po ba tayong tayo po, hindi na nga po natin kailangan pumunta po sa bundok para mag-pray. Di ba po, sa ating po mismo mga tahanan, mag-pray na lang po tayo. Kaya tignan po natin, nakakapag-pray pa po ba tayo sa mga bahay natin? Nagagamit pa po ba yung mga kwarto natin? Di ba po nakikita, pag tumingin si Lord sa mga kwarto natin, asan tayo? Di ba po? And
Kaya I pray po na i-practice po natin yung prayer. Ayun po. Meron po tayong ding 3 points para po sa ayun po, 3 points din po. Noong una po, prayer with steadfastness. Ba't nawala yung... And sabi po sa Colossians 4 verse 2, magsabayan po tayo. Ayun po, 2 Thessalonians 3:5 po. May the Lord direct your hearts, love of God, to the steadfastness of Christ. Yan po, yung steadfastness po, isa po sa mga definition nito ay endurance. Endurance, di ba nga po, tignan po natin yung mga athlete po, di ba po, yung mga athlete, di ba po, grabe po yung training nila, sobrang disiplinado po nila, di ba po, day after day, week after week, di ba, nagpa-practice sila at pinapriority rin nila yung time management. Pangalawa po is practice watchfulness in prayer. Ayan po, watchfulness in prayer. Sa Bible po, sinabihan din po tayo ng Bible to watch and pray. Mababasa po natin yun sa yun. Mark, magsabayan po tayo. Ayun po yung story nga po na yan, ayun po yung si Jesus po, nagpray po siya sa Gethsemane, tapos ayun po yung sinabihan po ni Jesus yung mga disciple niya na ayun po, sinabi po ni Jesus yan sa mga disciple, sinabi po ni Jesus sa mga disciple niya. Ayun nga po yung watch po, ibig sabihin po na to watch po, as you watch, ayun po, yung kapag sinabi pong watch, ito po yung tinitignan po natin yung paligid natin, yung tinitignan po natin yung paligid natin, di ba po, aware po tayo, kapag may dumating po na temptation, di ba po, dahil nga watchful nga tayo, 'di ba? Magiging makikita natin at hindi nga tayo ma-tempt. Yung isa po yung pray po, sabi po as we ayun po sa pag-practice po natin ng panalangin, yung attention po natin kay Jesus, nasa Kanya lang po yung focus natin, yung attention at yung focus natin, na kay Jesus lang. At dahil nga doon, di ba po yung offer ng mundo sa atin, yung mga temptation, yung mga kasalanan, di ba po, yung mga sinful habit natin, na-overcome po natin yung mga bagay na yon. At lastly po, practice thankfulness in prayer. Sabi po, giving thanks is an excellent start to our prayers and expressing gratitude for what God has done. We also express our faith in what He is about to do in our midst. We give Him glory for what He has done in us and through us.
Ano nga po, ayun po sa ayun nga po sa pagiging kapag nagiging yung pagiging thankfulness po, ayan, nililid po nito yung yung mga puso natin na na magpakumbaba. Ibig ko pong sabihin na kapag nagpapasalamat nga po tayo sa Lord, 'di ba po? It is a form of ng pagpapakumbaba natin sa Diyos. Sinasabi natin sa Diyos na lahat ng mga bagay na meron tayo ay lamang ay dahil sa mabiyaya at tabag niya, at sinasabi nga natin sa Diyos na lahat ng mga meron tayo ay galing sa Kanya. Sabi po sa Philippians 4:6, magsabayan po tayo. Yan, di ba po? Sa verse po na yan, sinasabi po sa atin ng Diyos na na wag nga po tayo magulumihanan. Wag po tayo ma-stress sa mga bagay po na nagaganap sa ating paligid, 'di ba po? Sabi nga po sa 1 Thessalonians, nakalimutan ko na po. Sabi nga din po doon, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Diba po? Kaya I pray po na sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga kaganapan sa buhay natin na let us always give thanks to God. Diba po? Ayun po, I pray po na na sa bawat po na mga nangyayari sa buhay natin, na by faith po na hindi nga po tayo na mawala yung focus natin sa Lord. Kung hindi, let us always na lagi nating ituon yung mga mata natin kay Jesus, 'di ba po? At sa mga bagay na nangyayari sa atin, wag natin nawakalimutan na mabuti ang Diyos at siya ay nagmamalasakit sa atin, at lagi natin siyang bigyan ng pasalamatan, 'di ba po? Lagi nawa natin siyang bigyan ng papuri. At tayo po mga believers, as we wait po sa ating Panginoon, nawa po lagi po tayo maging masikap, maging masipag nawa po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nawa lagi po nating lagi po tayo mag-desire, nawa po magkaroon po tayo ng kagutuman, magkaroon po tayo ng kauhawan para sa Panginoon. I pray din po na ayun nga po, ayun po na as we grow sa Panginoon, dapat mas lalo pa tayong matuto, mas lalo pa tayong maging matalino, mas lalo pa tayong mas lalo maging marunong tayo, maging matalino tayo sa ating mga pamumuhay, at habang hinintay din natin ng Panginoon, gayahin din natin yung pamumuhay na ginawa ni Jesus, di ba po? Siya na po yung naging best example dito sa mundo, best example dito sa best example kung paano po mamuhay ng tama, na may kabanalan at pleasing sa Lord, di ba? Ayun po. At I pray din nawa po na ayun po ay by faith po na ang bawat po isa dito ay patuloy po tayong mag-grow sa paghihintay natin sa Panginoon, hanggat sa makita natin siya ng mukhaan. Let's pray po.